Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo mga tambay. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong pahayag ng balita na si Saldico daw po mga tambay ay umalis ng bansa at dala-dala raw po ang pera at ito daw po ay inilagay gamit ang crypto. Yung mga crypto online business po ito mga tambay ay doon daw po niya inilagay ang napakalaking pera daw po na hindi bababa sa 5 billion pesos mga tambay. Ang tanong, si Saldico lang po ba ang gumagawa ng ganyan po? Dahil yan na po ang makabagong corruption po yan na pwede po nilang ilagay ang pera po na nakaw nila sa mga cryptocurrency para po luminis ang mga perang nakaw nila umano. Hindi po ba? Kaya yan po ang kanila pong pinalalabas ngayon na itong si Saldico, mga kabayan, ay ginamit po ang cryptocurrency, mga tambay, business sa kanya raw po mga ninakaw. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. A former lawmaker is now at the center of a billion-peso trail that stretches beyond the Philippines. Resigned Bicol Representative Zaldico allegedly moves up to 5 billion pesos overseas using cryptocurrency while evading Philippine authorities in Portugal. Speaking on BNC's The Spokes, Interior Secretary John Vic Remulla says the government is pursuing all legal options to bring Ko back. That includes a possible arrest if Ko leaves Portuguese territory. Ko's Philippine passport is revoked following his indictment for malversation, graft, and falsification of documents. The charges stem from the multi-billion peso flood control scandal. Authorities say Ko's reported Portuguese citizenship may complicate extradition efforts. He's what we call he's a poor man with a lot of money. Because not all the money in the world that he has. What we know is that he through crypto, he transferred around 5 billion overseas. So it's not true that crypto is secure. I mean, it's anonymous. No, Because you were able to he trace. got it from his people. So, Oh, okay. so you have not all the money in the world can solve this problem. Tama. Ganyan na po ang lakaran ngayon mga tambay. Nilalagay na po nila sa cryptocurrency mga tambay ang mga pera. Hindi po ba? Kaya nga po yung tanong natin si Saldico lang po ba ang gumagawa niyan mga kabayan? Na pwedeng dalhin ang mga ninakaw na pera na bilyon-bilyon? Si Saldico lang po ba? Si Saldico po ba ang ulo ng korupsyon sa ating bansa? At yung sinasabi nila nasa Portugal o Portuguese country mga tambay? At meron na itong nakuha pong bagong bansa o pasaporte. Siyempre po, baka nag-apply na po ng asylum doon yan. Sa dami ba naman ng pera ni Saldico na ninakaw din po sa ating bansa? Hindi po ba? Kung si Saldico ay nakapagnakaw ayon sa inyo, ayan, sinasabi ni John Vic, mga tambay, ng DILG Secretary, si John Vic, kapatid po ni Boying, mga kabayan, ay hindi bababa sa 5 billion ang nailipat daw po sa cryptocurrency business mga tambay. Ayon po sa kanila para po mailabas ang bilyon-bilyon daw po na ninakaw ni Saldico. Kaya nga po ang tanong natin mga kabayan, hindi ba kayo mga magnanakaw din umano? Hindi ba kayo magnanakaw? At hindi ba kayo yung tinatawag ni Amy Marcos na mga balasubas na mga politiko at naglilingkod bayan umano sa ating bansa? Hindi po ba? Kung si Saldico ay nagagawa na maglipat ng bilyong-bilyong piso na sinasabi niyong nakaw, hindi niyo ba magagawa rin yan para luminis ang inyong mga ninakaw umano? Grabe po yung pera Yung sinasabi ni Saldico na male-maleta na halos lahat ay mayroong komisyon magmula sa Malacanang, yung kay Saldico, pati asawa at anak. Di ba? Hindi bumababa sa napakalaking insertion at komisyon. Hindi po ba?
pati ang First Lady. Sa tingin nyo, i-stack nila sa Pilipinas yan? Di po ba madaling masilip? Kung itong mga politiko na ito ay i-stack lang nila ang pera nila na peso, mga kabayan, sa Pilipinas, gaano karami po yan? Truck. Kulang ang isang bahay sa dami ng ninanakaw nila umano. Hindi po ba nila lilinisin yan? At yan ay madali pong makita sa Pilipinas yan. Kaya po ilalabas nila ng bansa yan. At yan po ang uso po ngayon sa ating panahon. Ay yan po mga crypto na. Mga online business. Di ba? Napakahirap po nilang i-trace yan. At yan po ay nagiging safe sa mga magnanakaw na mga politiko umano. Yang mga crypto currency na yan at crypto business na yan. Hindi po ba? Kaya nga po, nakita po natin mga tambay, kung saan lang po nila dinadala ang malaking issue ng korupsyon sa ating bansa. Kay Saldico. Para lang po ma-divert ang napakalaking issue na magmula po sa ulo ay napakalaki po ng issue ng korupsyon. Hindi po ba? Kung si Saldico ay 5 billion ang sinasabi nila, di hamak kaya doon sa Pangulo at sa First Lady at sa anak na congressman? Hindi po ba? At lalong-lalo rin po doon sa pinsan na dating speaker na nagbibigay ng regalo sa simbahan, sa bishop, maleta pa dala. Hindi po ba? Kaya gaguhan na lang po yan mga tambay. Gaguhan na lang po. Tanga at bobo at gago na lang po ang maniniwala po sa kanila na si Saldico lang po ang lumalabas na ulo. Ang pinakaulo ay si Saldico lang po. Kawalang hiyaan po yan. Katarantaduhan at pangbubudol umano yan para paniwalain po ang mga Pilipino. Pero ang maniniwala na lang po dyan ay yung mga 2-5. 2-5 ang prinsipyo, lalong-lalo kung ito'y bayad. At syempre po, yung mga sarado ang isip, mga kababayan, na para paniwalain na si Saldico po, na tanging si Saldico lang po, ang salot at ulo na malaking isda sa ating bansa. Hindi po ba? Paano naman po ang majority ng mga congressman? Hindi po ba nakinabang ito? Kaya nga po napakasarap maging presidente ang Duterte ulit nang masilip po ang mga pera nito at mabuksan din po ang mga libro ng mga politiko na ito. Lalong-lalo po ang magkapatid na John Vic at Boying Rimulya. Napakasarap din po masilip ang mga perang hinawakan nito, lalong-lalo po ang mga confidential na sikat sa ating bansa ngayon. Confidential. Gigil na gigil sila riyan. Hindi po ba? Kaya po mga kabayan, ang ating bansa ay nasaan? Mga kabayan, saan nila dinala ang ating bansa? Puro sa pagnanakaw, ibinaon pa tayo sa utang ng mga walang ya na yan. Umano. Maraming salamat po mga tambay at syempre po, huwag po tayong maniwala na si Saldico lang po ang naglilipat ng pera gamit ang crypto. Kaya rin po nilang gawin yan. Lalong-lalo po kung parehas din sila ni Saldico na sanay din pong magnakaw umano sa pera ng bayan. Hindi po ba? Imposible po na si Saldico lang ang naulingan. Hindi po ba? Hindi naman po bobo si Saldico. Hindi po ba? Na siya lang po. Siya ba ang makapangyarihan sa ating bansa? Hindi ba mas makapangyarihan sa kanya si Tamba? At lalong-lalo po ang Malacanang na tinatawag ni Senadora Amy Marcos na bangag at si Bongit. Hindi po ba, mga kababayan? Thank you po mga kababayan sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayong lahat. Shoutout po sa inyo mga kababayan. At thank you po rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po sa inyo. Kay Balance Vision TV, kay Eric Hershio ng Canada, Tatay Nick ng Canada, Nancy Lumampaw, Gayat Chena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina Wills Bubbles, si Arpel Villacorta, Chidorico Erguisa Jr., Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe,
Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maistog, California, USA, Kingston and Bay Chichiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo. Lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po, yung manalangin po tayo mga tambay, pagsama-samahin po natin ang ating mga dasal na tayo pong lahat ay maingatan at ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte na mailayo po tayo lahat sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makabalik na po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po sa mga dasal. At syempre po mga kabayan, muli po, happy holidays po at God bless po sa ating lahat. At sana po ay Pasko po sa atin araw-araw. At ingat-ingat po tayong lahat mga kabayan. Konting tiis lang po. Paalam. Bye-bye.